Sa gabi ng binyag ng sarili niyang anak, itinapon si Elara sa gitna ng unos na parang walang silbing basura, habang suot ng kabit ng kanyang asawa ang dress na pinagpuyatan niyang tahiin. Walang halaga ang kanyang mga sakripisyo sa harap ng pagtataksil at pandudusta. Imbes na magmakaawa, pinunasan niya ang luha at mahigpit na niyakap ang sanggol. Mula sa putikan, muli siyang babangon. Hanggang kailan magsasaya ang mga nagtaksil? Ang dress na ito ay para lamang sa mga babaeng may uring tao, hindi sa isang amoy kusinang tulad mo na walang ibang alam, kundi maging pabigat. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Elara. Nakatayo siya sa itaas ng malapad na hagdanan ng mansyon ng mga Villarreal. Yakap-yakap ang natutulog na si Baby Leo. Ang mga daliri niyang nakapulupot sa kumot ng sanggol ay tad-tad pa rin ng mga sariwang sugat mula sa kagat ng karayom. 3 gabi siyang hindi natulog, pinagtiyagaan ang bawat hibla ng mamahaling telang pinya upang mabuo ang isang napakagandang Filipiniana. Inakala niya na ang regalong iyon sa kanyang biyenan para sa araw ng binyag ng kanyang anak ang magiging tulay upang tanggapin siya ng buo ng pamilyang ito. Ngunit habang nakatingin siya sa ibaba, ang telang pinagbuhusan niya ng dugo at pagmamahal ay nakasuot hindi sa kanyang biyenan na si Doña Celestina, kundi sa isang babaeng may matamis na ngiti at balingkinitang katawan, si Lavinia, ang kabit ng kanyang asawa. Sa gitna ng maluwang na sala, hinahaplos ni Doña Celestina ang buhok ni Lavinia habang pinupuri ang pagiging perpekto ng suot nito. Nakatayo sa tabi nila si Marco, ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar, na may maipagmalaking na pamamaang ngiti sa mga labi habang nakatitig sa ibang babae. Isang malamig na pamamanhid ang gumapang mula sa mga paa ni Elara paakyat sa kanyang lalamunan. Wala siyang tinig na mailabas. Ang mga pamilyar na palamuti ng bahay, ang mga mamahaling chandelier na sumasaksi sa kanyang araw-araw na pagpapakatulong ay biglang naging tila mga halimaw na nakatingin at tinatawanan ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Unti-unting nadurog ang natitirang piraso ng kanyang pag-asa nang mapansin ni Marco ang kanyang presensya sa itaas ng hagdan. Walang bahid ng pagkabigla o pagkonsensya sa mukha ng kanyang asawa. Lumapit si Marco sa paanan ng hagdan at walang emosyong naghagis ng isang itim na plastic bag na naglalaman ng mga luma at kupas na damit ni Elara. Bumagsak iyon sa makintab na sahig. Tapos na ang binyag. Tapos na rin ang pakinabang namin sa'yo. You're useless now, Elara. Tignan mo nga ang sarili mo. Hulas na hulas at amoy mantika. Lavinia is the rightful lady of this house. Siya ang kailangan ko para sa negosyo. Malalamig na wika ni Marco. Bawat pantig ay isang matinding sampal na bumasag sa lahat ng kasinungalingang pinanghawakan ni Elara tungkol sa pag-ibig at sakripisyo. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit mas pinili niyang ipunin ang natitirang lakas para mahigpit na yakapin ang inosenteng buhay na nasa kanyang mga bisig. Bago pa man siya makapagsalita, walang awang itinulak ng mga gwardiya si Elara palabas ng mansyon sa ilalim ng utos ng kanyang biyenan. Ang mabigat na pintuang gawa sa kahoy ng nara ay sumara ng tuluyan, nag-iwan ng isang katahimikang humati sa daigdig ng karangyaan sa loob at sa kalupitan ng daigdig sa labas. Sinalubong siya ng matinding unos. Ang malalaking patak ng ulan ay walang awang humampas sa kanyang balikat at mukha. Sa halip na ikubli ang sarili, ginamit ni Elara ang kanyang mga nanginginig na kamay upang takpan ang magkabilang tainga ni Baby Leo. Sinisigurong hindi maririnig ng bata ang hagupit ng kalikasan at ang masakit na alingaw-ngaw ng pagtataboy ng sarili nitong ama. Naglakad siya ng walang direksyon sa gitna ng binahang kalsada, habang ang lamig ay unti-unting tumatagos sa kanilang mga buto. Sa simula ay umiiyak ng buong lakas ang sanggol, naghahanap ng init at kalinga. Ngunit habang lumalalim ang gabi at patuloy ang pagbuhos ng ulan,
Naramdaman ni Elara na dahan-dahang humina ang paghinga ng kanyang anak. Ang mainit na katawan ni Baby Leo ay unti-unting nanlamig at ang pag-iyak nito ay napalitan ng isang nakapanlulumong pananahimik. Napahinto si Elara sa paglalakad. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding takot. Tiningnan niya ang maputlang mukha ng sanggol sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng kawalang katarungang ito nang hindi tuluyang nawawala ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Ang marahas na pagtama ng kanyang mga lalamunang tuyo sa malamig na hangin ay naglikha ng isang paos na hiyaw habang ang kanyang kamao ay patuloy na humahampas sa lumang kahoy na pinto ng isang maliit na patahian sa dulo ng madilim na eskinita. Ang bawat pagbagsak ng kanyang palad sa basang ibabaw ng pinto ay tila isang huling tibok ng puso ng isang taong nalulunod. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa kanyang likuran, tila mga latigo ng tadhana na pilit siyang pinadapa sa putikan. Sa kanyang mga bisig, ang katawan ni Baby Leo ay tila isang maliit na tipak ng yelo na unti-unti nang nawawalan ng alab. Tulong, maawa kayo. Ang anak ko? Ang pagsusumamo ni Elara na halos nilamon na ng hagupit ng hangin at ang tunog ng agos ng tubig sa kanal. Bumukas ang pinto ng walang babala at isang matangkad na anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa loob. Si Gabriel, na may mukhang tila inukit mula sa matigas na bato at mga matang nagdadala ng bigat ng sariling nakaraan, ay sandaling natigilan. Ang kanyang paningin ay bumaba sa nanginginig na babae at sa sanggol na halos hindi na humihinga. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang bilis ng kanyang pagkilos ay nagsilbing sagot sa dalangin ni Elara. Hinawakan ni Gabriel ang braso ni Elara at marahang hinila ito papasok sa init ng siongmay bago mabilis na itiniyap ang pinto upang harangan ang galit ng kalikasan. Ang loob ng patahian ay amoy langis ng makina at tuyong tela. Isang halimuyak na sa kakaibang paraan ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa naguguluhang isip ni Elara. Agad na kinuha ni Gabriel ang isang makapal na tuwalya at ang kanyang sariling jacket upang balutin ang nanginginig na si Baby Leo. Inilapag niya ang sanggol sa tabi ng mainit na kalan habang siya ay mabilis na naghanda ng isang mainit na sabaw. Ang init mula sa apoy ay dahan-dahang nagpabalik ng kulay sa maputlang pisngi ng bata. At ang bawat maliit na paggalaw ng kamay ni Leo ay tila isang milagro sa paningin ng kanyang ina. Uminom ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa kanya. Ang tanging wika ni Gabriela. Malalim na tinig habang iniabot ang isang tasa ng mainit na sabaw kay Elara. Ang bawat higop ay tila isang haplos ng kalinga na matagal nang ipinagkait sa kanya sa mansyon ng mga Villarreal. Nang mapansin ni Gabriel ang labis na pagkapagod sa mga mata ni Elara, itinuro niya ang tanging maliit na silid sa loob ng patahian. Diyan na kayo magpalipas ng gabi. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo rito. Wika niya bago siya lumabas upang maglatag ng ilang piraso ng tela sa sahig ng patahian na magsisilbi niyang higaan. Humiga si Elara sa kama na amoy araw at malinis na kumot. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng dila. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang lumapit si Gabriel sa pintuan ng silid. Tinitiyak na mahimbing na ang tulog ng mag-ina. Sa isang napakaingat na kilos, idinagdag niya ang isang makapal na kumot sa ibabaw ni Elara nang hindi ito nagigising. Isang tahimik na panunumpa ng proteksyon mula sa isang estranghero na tila nakakaintindi sa kanyang pait. Nagising si Elara nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga siwang ng bintana. Ang kanyang unang reflex ay ang hanapin ang kanyang maliit na bag sa bulsa ng kanyang basang bestida, kung saan niya itinago ang kanyang mga huling ipon
Mula sa pagtahi ng palihim, inakala niya na ang perang yon ang magiging panimula nila ni Leo para makabili ng gatas at pangangailangan. Ngunit nang maingat niyang mailabas ang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, ang kanyang mundo ay tila muling tumigil sa pag-ikot. Hindi ang kulay ng pera ang kanyang nakita, kundi ang isang puting papel na may selyong pula, isang opisyal na abiso ng pagkakautang na nakapangalan sa kanya, na nagsasabing lahat ng kanyang kinita sa loob ng maraming taon ay kinuha na ng bangko dahil sa mga kasulatang pinirmahan niya sa ilalim ng panlilinlang ni Marco. Sa halip na pag-asa, isang malamig na katotohanan ang bumungad sa kanya. Wala siyang kahit isang sentimo at sa mata ng batas, siya ay isang taong baon sa utang na walang anumang pag-aari. Ang bawat tuyong tatak ng pulang tinta sa hawak niyang papel ay tila mga sariwang sugat na muling bumukas sa pagkatao ni Elara. Habang nakatayo sa harap ng counter ng bangko, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. Ang bawat sentimo na kanyang pinagpuyatan, ang mga gabing namamanhid, ang kanyang mga balikat, sa pag-overtime sa pananahi ng palihim, ay naglaho na parang bula. Ipinaliwanag ng teller sa malamig na tinig na ang lahat ng kanyang ipon ay nailipat na sa account ni Marco Villarreal noong nakaraang buwan sa bisa ng mga dokumentong may sarili niyang lagda. Napahilig si Elara sa malamig na pader at sa kanyang balintataw ay muling bumalik ang imahe ng kanyang biyenan. Naalala niya ang mapanlinlang na ngiti ni Doña Celestina habang iniuutos sa kanyang pirmahan ang mga papel na akala niya ay para sa insurance ng kanyang anak. Pirmahan mo ito, Hija. Para sa kinabukasan ng pamilya natin ito. Alam mo namang wala kang muwang sa negosyo, kaya kami na ang bahala sa pagpapatakbo ng mga ari-arian mo. Ang mga salitang iyon, na noon ay tila himig ng kalingangari sa pangha, ay isa palang lason na unti-unting pumatay sa kanyang kalayaan. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya ay naging isang kadena na tumali sa kanyang mga kamay habang ninanakawan siya ng sariling dangal. Nabalik lamang ang diwa ni Elara nang maramdaman niya ang isang pamilyar na haplos sa kanyang balikat pagbalik niya sa siyongmay ni Gabriel. Ang kanyang matandang yaya sa mansyon na si Naida ay nakatayo doon, balisa at palingon-lingon sa paligid. Ang mga kulubot na kamay ng matanda ay nanginginig habang may iniaabot na maliit na supot ng tela at isang lumang cup. Hija, pasensya ka na. Ito lang ang naisalba ko bago nila itapon ang mga gamit mo. Ang cup na ito ng nanay mo, ayaw nilang itabi dahil basura lang daw ito sa paningin ni Doña Celestina. Ang tinig ni Naida ay puno ng pait. Sa loob ng supot ay may ilang lukot na pera, mga barya at maliit na papel na halatang galing sa sariling ipon ng matanda. Hindi na napigilan ni Naida ang magsalita tungkol sa nangyayari sa loob ng mansyon. Sinabi niya kay Elara na ang lahat ng perang nakuha kay Elara ay ginamit ni Marco upang ibili ng isang mamahaling sasakyan, si Lavinia. Ang kabit ay malayang naglalakad sa loob ng bahay na suot ang mga alahas na dati ay nakatago para sa asawa ng tagapagmana. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Naida, ang mga luha ni Elara na kanina pa gustong pumatak ay biglang natuyo. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang mga mata. Ang dating Elara na laging nakayuko at mapagtiis ay tila namatay kasabay ng kanyang huling pag-iyak sa ulan. Dahan-dahang kinuha ni Elara ang lumang cup ng kanyang ina, ang tanging alaala ng isang mahusay na mananahi na nagturo sa kanya ng sining ng karayom. Nilinis niya ang dumi at alikabok sa ibabaw nito gamit ang dulo ng kanyang damit. Ang kanyang mga kilos ay puno ng bagong determinasyon. Sa isang iglap, ang sakit ay napalitan ng isang matalas na layunin. Hindi niya hahayaang mabulok ang kanyang buhay sa ilalim ng anino ng mga Villarreal. Habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng cup,
nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman magpapaapi. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagmumuni-muni ay nabasag ng isang mahinang tinig mula sa kanyang bisig. Ang tinig ni Baby Leo na humihingi ng gatas ay muling nagpabalik sa kanya sa malupit na katotohanan. Binuksan ni Elara ang kanyang pitaka at doon ay nakita ang 2 pirasong barya na lamang ang natitira, hindi sapat para sa isang lata ng gatas. Ang kanyang paningin ay lumingon sa madilim na sulok ng siongmay kung saan nakalagak ang isang lumang makina na puno ng alikabok at kalawang. Sa bawat segundo ng pag-iyak ng kanyang anak, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila humihingi ng isang pagkakataon upang muling lumaban gamit ang tanging sandata na hindi nila nakuha sa kanya, ang kanyang mga kamay. Ang mahinang paghikbi ni Baby Leo ay tila isang maliit na tinik na paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Elara. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Hawak ang 2 pirasong barya na tila nag-iinit sa kanyang palad. Nilapitan niya si Gabriel na noo ay abala sa pag-aayos ng mga tumpok ng tela sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ni Elara ay mabigat. Dala ang natitirang piraso ng kanyang dangal na pilit niyang isinasantabi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit may bakas ng matinding paninindigan. Gabriel! Sir, baka kailangan nyo ng extra help dito sa shop? Kahit tagalinis lang o tagatupi ng mga retaso. Hindi ko kailangan ng malaking sahod. Basta may masisilungan lang kami ni Leo at maibili ko siya ng gatas, sapat na yon. Magipi. Ang boses ni Elara ay nanginginig ngunit malinaw. Hindi agad sumagot si Gabriel. Tiningnan lamang niya ang babaeng nasa harap niya. Tila binabasa ang bawat guhit ng hirap sa mukha nito. Sa halip na sumagot, kinuha ni Gabriel ang isang basket na puno ng mga pinagtabasan at punit-punit na tela mula sa ilalim ng mesa at inilapag ito sa harap ni Elara. Ayusin mo ang mga yan. Gawin mong kapaki-pakinabang ang mga basurang yan at titingnan natin kung may lugar ka rito. Ang maikling tugon ni Gabriel bago siya bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Elara. Umupo siya sa harap ng lumang makina. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip habang hinahawakan ang mga tela. Ang pag-ikot ng gulong ng makina ay lumikha ng isang mahinang ugong na pumuno sa silid. Isang tunog na para kay Elara ay awit ng pagsisimula. Ang bawat tahi, ang bawat pagdaan ng karayom sa makapal na tela ay tila paghahabi ng kanyang sariling lakas na matagal nang nalunod sa luha. Matapos ang ilang oras, ang mga basahan ay naging isang maliit at makapal na jacket para kay Baby Leo na may mga detalyeng teo na tila mga bulaklak na namumukadkad mula sa putikan. Napahinto si Gabriel nang makita ang kinalabasan ng gawa ni Elara. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay sandaling nagbago. Isang paghanga na hindi niya kayang itago. Hindi nagtagal, lumapit ang iba pang mga babaeng nagtatrabaho sa patahian. Si Tita Flor, isang matandang mananahi na may malambot na mukha. At si Rosa na laging may bitbit ng ngiti sa kabila ng mga pasa sa kanyang braso na pilit itinatago. Napakagaling mo, Hija. Huwag kang mag-alala. Dito sa amin, walang nagugutom ng mag-isa. Wika ni Tita Flor habang hinahati ang kanyang baong tinapay upang ibahagi kay Elara. Ang amit ng bagong luto na kape at ang mainit na pakikitungo ng mga babaeng ito ay tila isang balabal na bumalot sa nanlalamig na pagkatao ni Elara. Sa loob ng siongmay na ito, natuklasan niya na ang tunay na pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa parehong sugat na pilit pinagagaling. Nang dumaan ang hapon, ang payapang kapaligiran ay biglang nabasag ng bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang iwinagayway ang isang lila na dress na gawa sa seda. Ang tela ay may mahabang punit sa gitna, tila nasabit sa isang matulis na bagay.
Look at this! This is a designer silk dress. Sinira niyo ang gown ko para sa party mamayang gabi. Sino ang may pananagutan dito? Kapag hindi niyo ito naayos, sisiguraduhin kong ipapasara ko ang bulok na patahiang ito at idedemanda ko kayo ng malaking halaga. Ang sigaw ng babae ay umalingaw-ngaw sa buong shop na nagpatigil sa lahat ng makina. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, isang katahimikang puno ng takot. Tumingin ang mga babae kay Gabriel na ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng mesa. Alam ng lahat na ang halaga ng dress na yon ay higit pa sa kayang kitain ng patahian sa loob ng 1 taon. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Elara mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa punit na tela na tila nakakita ng isang oportunidad sa gitna ng sakuna. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin habang ang lahat ay naghihintay kung ang munting liwanag na kakasimula pa lamang ay tuluyan na bang papatayin ng isang bagong unos. Ang bawat sigaw ng babaeng nasa harap nila ay tila isang malupit na hanging humahampas sa katahimikan ng maliit na patahian, nagdadala ng tensyong nagpapatigil sa pag-ikot ng mga makina. Hawak ni Gabriel ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga buko ng daliri ay namumuti na sa tindi ng pagkakahawak habang tinitiis ang mga masasakit na salitang ibinabato ng kliyenteng hindi matanggap ang pinsala sa kanyang mamahaling seda. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang lumapit si Elara. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit puno ng isang bagong klaseng tapang na hindi pa nakikita sa kanya noon. Ma'am, kung pahihintulutan niyo po ako, bigyan niyo lang po ako ng 2 oras. Kayang-kaya ko pong gawa ng paraan ng punit na yan nang hindi nasisira ang disenyo o baka mas lalo pa itong gumanda. Ang tinig ni Elara ay kalmado, isang kaibahan sa nanggagalaiting babae. Tiningnan siya ng kliyente mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa, ngunit dahil sa kawalan ng ibang opsyon, padabog nitong inilapag ang dress sa harap ni Elara. Sa sandaling hawakan ni Elara ang malambot na tela, tila nagkaroon ng sariling buhay ang kanyang mga kamay. Inilabas niya ang kanyang mga kagamitan at nagsimulang humabi ng isang mahikang tanging siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat paglubog at paglitaw ng karayom sa manipis na seda ay tila isang ritual ng paghilom. Hindi lamang niya tinatahi ang punit. Dinaragdagan niya ito ng masalimuot na tew ng mga talulot ng sampagita gamit ang mga hiblang kulay pilak. Ang bawat tusok ay maingat, ang bawat hila ng sinulid ay may kasamang panalangin at pag-asa. Sa loob ng 2 oras, ang buong patahian ay nabalot ng isang sagradong katahimikan, tanging ang malalim na paghinga ni Elara at ang banayad na paggalaw ng tela ang maririnig. Nang itaas niya ang dress, hindi na makikita ang bakas ng pinsala. Sa halip, naging isang obra maestra ito na tila sadya talagang may tew sa bahaging iyon. Nang bumalik ang kliyente, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa labis na pagkamangha. Ang galit na kanina ay nag-aapoy ay napalitan ng isang nangiting puno ng kagalakan. Hindi lamang niya binayaran ang napagkasunduang halaga, kundi nag-iwan pa siya ng malaking pabuya at nangakong magpapatahi pa ng 3 bagong gowns. Nang makaalis ang babae, ang buong Siongmay ay napuno ng hiyaw ng katuwaan mula kay Tita Flor at Rosa. Nailigtas ni Elara ang kanilang kabuhayan. Ngunit sa kabila ng katuwaan ng lahat, nanatiling tahimik si Gabriel sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elara na tila ngayon lamang niya tunay na nakita ang kinang ng kaluluwa ng babaeng ito. Nang sumapit ang gabi at tuluyan ng tumahimik ang paligid, naiwan ang dalawa sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng lampara. Pagod na pagod si Elara. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may ilang maliliit na sugat mula sa mabilis na pagtahi. Napansin ito ni Gabriel. Nang walang anumang salita, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon ng gamot at lumapit sa kanya.
Hinila niya ang isang silya at naupo sa harap ni Elara. Dahan-dahang kinuha ang maliit na kamay ng babae. Ramdam ni Elara ang init ng palad ni Gabriel, ang kagaspangan ng balat nito na tila isang pader na handang magsanggalang sa kanya. Maingat na nilinis ni Gabriel ang mga sugat ni Elara bago ito dahan-dahang binalutan ng plaster. Sa bawat dampi ng kanyang mga daliri, tila may kuryenteng dumadaloy na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Elara. Napakaamo ng kilos ng lalaking ito, malayo sa matigas na panlabas na anyo na ipinapakita niya sa mundo. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para sa kanila. Walang ingay, walang gulo, tanging ang init ng kanilang malapit na presensya ang namamayani. Tumingala si Elara at nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa lalim ng tingin ni Gabriel, nakita niya ang isang pangakong hindi binibigkas ng bibig, kundi nararamdaman ng puso. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa mga bagong orders, isang magasin ang naiwan sa mesa ng siomai. Sa gitna ng mga pahina, naroon ang larawan ng kliyente kagabi na suot ang dress na tinahi ni Elara sa isang marangyang pagtitipon. Ang teo ng sampagita ay kitang-kita, isang disenyong napakaganda at kakaiba. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig na mansyon ng mga Villarreal, binubuklat ni Lavinia ang parehong magasin habang humihigop ng kape. Ang kanyang mga mata ay naningkit nang mapansin ang pamilyar na estilo ng tahi na tanging isang tao lamang ang kayang gumawa. Isang madilim na balak ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan habang tinititigan ang larawan, isang banta na muling yayanig sa payapang buhay na sinisikap buuin ni Elara mula sa mga retaso ng kanyang nakaraan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng patahian ay tila may dalang bagong pag-asa, nagbibigay ng kinang sa bawat hibla ng sinulid na nakakalat sa mesa. Hawak ni Elara ang ilang piraso ng perang papel, ang kanyang unang tunay na kinita mula sa sariling pawis at talento na hindi dumaan sa mapang-aping kamay ng mga Villarreal. Hindi maipaliwanag ang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat yupi ng papel sa kanyang palad ay tila isang katibayan na siya ay may halaga, na siya ay hindi lamang isang anino sa kusina ng isang mansyon. Para sa iyo ito, anak. Hindi ka na muling magugutom. Ang bulong niya habang pinagmamasdan si Baby Leo na mahimbing na natutulog, suot ang bagong jacket na tinahin niya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam si Elara ng kapangyarihan sa sarili niyang buhay. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang kita upang bumili ng isang bagong makinang panahi para sa siomai at mga dekalidad na gatas para kay Leo. Bumili rin siya ng ilang simpleng damit para sa sarili, hindi dahil sa luho, kundi dahil nais niyang iwanan ang lahat ng bakas ng kanyang pagiging biktima. Ang bawat hakbang niya sa palengke ay may kasamang taas ng noo, isang tahimik na deklarasyon ng kanyang muling pagsilang mula sa mga retaso ng nakaraan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina na tila nawawalan na ng ningning, nakaupo si Marco habang nakatitig sa mga ulat ng bangko. Ang mga numero sa papel ay tila mga hudyat ng isang papalapit na sakuna. Ang kanyang mga puhunan sa stock market ay bumagsak at ang mga proyektong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay unti-unting nabaon sa utang. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, pumasok si Lavinia na ang tanging inaalala ay ang kanyang hitsura at ang mga mamahaling hiyas na nais niyang makuha para sa susunod na party. Marco, kailangan natin ng more funds for the upcoming gala. I can't be seen wearing the same jewelry twice. Ang reklamo ni Lavinia na tila isang matalas na tinik sa pandinig ni Marco. Ang dati ay matamis na himig ng kanyang kabit ay naging isang pasanin na unti-unting sumasakal sa kanya. Bumalik ang diwa ni Elara sa siomai nang makita niyang abala si Gabriel sa pag-aayos ng mga huling orders. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Gamit ang natitirang sangkap sa maliit na kusina, naghanda siya ng isang mainit na sinigang na baboy
ang paboritong putahe na laging nagbibigay ng ginhawa sa kanyang puso. Nang matapos ang trabaho, dahan-dahan niyang inilapag ang isang mangkok sa harap ni Gabriel. "Sir, kain po muna kayo. Salamat sa lahat ng tulong niyo sa amin ni Leo." Yang simpleng wika ni Elera. Ang amit ng asim at bango ng sabaw ay pumuno sa silid. Nagbibigay ng isang pamilyar na init ng tahanan na matagal nang nawala sa buhay ni Gabriel. Napatingin ang lalaki sa kanya at sa isang bihirang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa matigas nitong mukha. Isang ngiting tila nagpatunaw sa yelo ng kanyang pag-iisa. Habang nagtatamasa sila ng simpleng hapunan, ang katahimikan sa paligid ay nabasag ng pagtunog ng telepono sa loob ng madilim na opisina ni Marco. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng impormasyon. "Sir, nahanap ko na ang kinaroroonan ng asawa niyo. Nasa isang maliit na patahian siya sa dulong bahagi ng Maynila. At mukhang naging matagumpay ang kanyang mga gawa kamakailan." Ang ulat ng tamtutu, ang mga mata ni Marco ay naningkit, hindi dahil sa kagalakan na nahanap ang kanyang asawa, kundi dahil sa isang gahaman na hangarin. Napagtanto niya na ang talento ni Elara na dati niyang rinireregaluhan ng pangungutya ay maaaring ang tanging paraan upang maisalba ang kanyang gumuguhong imperyo. Kinuha ni Marco ang kanyang coat at mabilis na lumabas. Iniwan si Lavinia na galit na sumisigaw sa kanyang likuran. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan ay tila isang paghahanda para sa isang bagong pananakop. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng mga ulap, isang malaking banta ang muling gumagapang patungo sa maliit na song may Nina, Gabriel at Elara. Sa gitna ng kanyang payapang panaginip, hindi alam ni Elara na ang taong nagtapon sa kanya sa ulan ay muling darating upang angkinin ang bawat patak ng pawis na naging bunga ng kanyang muling pagbangon, ang bawat paghatak ng sinulid at ang ritmo ng mga makinang nananahi ay naging musika ng tagumpay para sa kooperatibang ligaya, ang tatak na binuo ni Elara mula sa mga pira-pirasong tela ng kanyang pait. Ang dating maliit at madilim na patahian ay dahan-dahang napuno ng liwanag at buhay. Ang mga dingding nito ay napalamutian na ng mga makukulay na disenyo na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino. Habang tinititigan ni Elara ang kanyang pangalan sa isang artikulo sa pahayagan, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang bawat tagumpay ng ligaya ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa muling pagbuo ng kanyang dangal na dati ay nayurakan sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa kinabukasan ng kanyang anak at ng mga kababaihang kasama niya sa laban. Sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga Villarreal ay tila isang nabubulok na bangkay ng karangyaan. Ang bawat sulok ng bahay ay nababalot ng tensyon habang ang mga ari-arian ni Marco ay isa-isang kinukuha ng mga pinagkakautangan. Ang kanyang mga desisyon sa negosyo na dati ay itinuturing na henyo ay napatunayang bunga lamang ng panandaliang swerte at pandaraya. Si Doña Celestina ay hindi na makalabas ng kanyang silid dahil sa kahihiyan, habang si Lavinia ay patuloy na nagrereklamo sa pagkawala ng kanilang marangyang pamumuhay. Sa gitna ng kanyang desperasyon, tanging ang balita mula sa tamtutu ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nalaman niyang ang asawang itinapon niya sa ulan ay siya palang nasa likod ng tatak na ligaya na hinahangaan ngayon ng buong bansa. Para kay Marco, ang tagumpay ni Elara ay hindi inspirasyon, kundi isang lifeline na dapat niyang agawin upang maisalba ang sarili. Ang paglubog ng araw sa eskinita ng patahian ay nagdulot ng mahahabang anino sa semento, ngunit ang katahimikan ng takip silim ay biglang nabasag ng isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng siongmay. Ang paghinto ng sasakyan ay nagdulot ng pag-angat ng mga alikabok sa tuyong lupa at mula rito
ay bumaba si Marco na may suot na mamahaling barong. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ningning ng tagumpay, kundi ang dilim ng pagkagahaman. Pumasok siya sa loob ng patahian ng walang pahintulot. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng marahas na tunog sa sahig na kahoy. Nakita niya si Elera na abala sa pag-aayos ng mga tela at sa isang sandali, ang bauto ng kanilang nakaraan ay muling bumalik sa silid. Nahanap din kita, Elara. You've grown quite a lot, haven't you? Mukhang naging busy ka sa paggawa ng pera habang ako ay naghihirap. Ang boses ni Marco ay puno ng panunuya at kapal ng mukha. Naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na hinahampas ng takot. Ngunit bago pa man makalapit si Marco, isang matatag na anino ang humarang sa kanya. Si Gabriel, na may mga kamaong nakakuyom at mga matang nag-aapoy sa galit, ay humakbang sa pagitan ni Marco at Elera. Ang malapad na balikat ni Gabriel ay nagsilbing pader na naghiwalay sa biktima at sa kanyang mambibiktima. Wala kang karapatan dito, mister. Umalis ka bago ko pa makalimutan na tao ang kaharap ko. Ang banta ni Gabriel sa malalim at nakapangingilabot na tinig. Sa gitna ng tensyon, hindi napigilan ni Elara na mapakapit sa likod ng t-shirt ni Gabriel. Ang bawat hibla ng tela sa kanyang kamao ay nagsilbing angkla upang hindi siya tangayin ng takot. Naramdaman ni Gabriel ang panginginig ng mga kamay ni Elara at dahil dito, mas lalo siyang nanindigan. Sa likod ng matatag na likuran ni Gabriel, naramdaman ni Elara ang isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Marco. Isang proteksyon na hindi nagmumula sa kapangyarihan ng pera, kundi sa katapatan ng puso. Nagtagis ang mga bagang ni Marco habang tinititigan ng dalawa. Ang kanyang pagmamataas ay nasugatan nang makitang may ibang lalaking handang magbuwis ng buhay para sa babaeng binaliwala niya. You think this guy can save you, Elara? You're forgetting something very important. Ang wika ni Marco habang dahan-dahang inilalabas ang isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa. Ibinagsak niya ang papel sa ibabaw ng mesang puno ng mga tela. Ang bawat pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang huling hudyat ng kamatayan. Hindi pa tayo annulled, Elara. Sa mata ng batas, asawa pa rin kita. Ibig sabihin, lahat ng kinikita mo, lahat ng ari-arian mo, at pati ang negosyong ito ay pag-aari ko rin. At huwag mong kakalimutan, may karapatan ako kay Leo. I can take him away from you anytime I want. Ang banta ni Marco ay umaling-awngaw sa buong patahian, nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan na tila pumatay sa lahat ng pag-asa ni Elera. Napatingin si Elera sa dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bago at mas matinding uri ng sakit na tila muling nagnakaw sa kanyang munting kaligayahan. Ang bawat yabag ng mga mamahaling sapatos sa madungis na sahig na kahoy ng patahian ay tila mga martilyong tumatama sa katahimikan ng umaga, dala ang isang uri ng awtoridad na pilit sumasakal sa hangin. Hindi pa man lubos na nakababawi si Elera sa pagdating ni Marco kagabi. Heto at muling bumukas ang pinto upang iluwa ang babaeng pinagmumulan ng lahat ng kanyang pait. Si Doña Celestina, na balot ng mamahaling sutla at may mukhang tila inukit mula sa pinakamalamig na yelo, ay pumasok sa loob ng siyong may habang nakatakip ng panyo sa kanyang ilong, na tila ba ang bawat hibla ng tela at amoy ng langis sa paligid ay isang uri ng karumihan. Sa likod niya ay isang lalaking naka-Amerikana, bitbit ang isang briefcase na tila naglalaman ng sentensya sa muling pagsilang ni Elara. Dahan-dahang lumapit ang matandang reyna ng mga Villarreal at sa isang iglap, ang kanyang matatalas na mata ay napalitan ng isang mapagpanggap na lungkot. Elera, anak ko, my dear child. Ang wika ni Celestina sa isang tinig na pilit pinapalambot, ngunit nanunuot ang laso ng pagmamanipula.
Napakalaki ng naging pagkakamali namin. Ang bawat gabi ay puno ng pagsisisi dahil sa pag-alis mo. Nakita namin ang tagumpay mo rito at napatunayan mong karapat-dapat ka talagang maging bahagi ng aming pamilya. Pinatawad na kita, Elara. Umuwi ka na. Ibalik natin ang dangal ng ating apelyido. Ang bawat salita ay tila isang madulas na ahas na pilit pumupulupot sa leeg ni Elara. Isang gaslighting na naglalayong iparamdam na siya pa ang may utang na loob sa kanila matapos siyang itapon sa ulan na parang basura. Hindi hinayaan ni Marco na mawala ang pagkakataon. Humakbang siya pasulong at pilit na hinawakan ang braso ni Elara. Nakita mo na, dahil sa pag-alis mo, nagkagulo ang mga kontrata ko. Nawala ang swerte ko dahil pinabayaan mo ang tungkulin mo bilang asawa. It's your obligation to fix this, Elara. Ibalik mo ang lahat ng pera at assets na itinago mo rito sa shop na ito dahil akin ang lahat ng yan. Ang paninisi ni Marco ay tila isang malakas na sampal na nagpabalik sa alaala ni Elara ng lahat ng gabing inilaan niya sa pananahi habang ang kanyang asawa ay nasa bisig ng iba. Ngunit ang Elara na nakatayo sa harap nila ngayon ay hindi na ang babaeng nanginginig sa takot sa bawat sigaw ng asawa. Buong lakas na iwinaksi ni Elara ang kamay ni Marco. Isang marahas na pagbawi na nagdulot ng pagkagulat sa mukha ng lalaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang asawang itinapon mo sa gitna ng baoto, ang asawang binaliwala mo dahil mas pinili mo ang iyong kalayawan, ay matagal nang namatay sa gabing iyon. Ang boses ni Elara ay hindi sumigaw, ngunit ito ay puno ng isang uri ng lamig na tila yelo sa taglamig. Ang kaharap niyo ngayon ay si Elara Montemayor, ang may-ari ng sarili niyang buhay, ang ina na handang itahi ang sarili niyang kapalaran. Wala kayong puwang dito at lalong wala kayong puwang sa kinabukasan ko. Dito na sumingit ang abogado ni Marco. Inilapag nito ang isang dokumentong may selyong pula sa ibabaw ng lamesang puno ng mga ritaso. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na pagguho. Base sa family code, ang lahat ng iyong kinita mula sa patahiyang ito ay bahagi ng conjugal property ninyo ni Mr. Villarreal dahil hindi pa kayo legal na hiwalay. May karapatan kaming kuhanin ang lahat ng equipment at accounts ng shop na ito. O mas mabuti pa, ipasara ito dahil sa iligal na paggamit ng pondo ng inyong asawa. Ang mga teknikal na salitang iyon ay tila mga bakal na rehas na unti-unting bumabalot sa paligid ni Elara, isang panggigipit na naglalayong tustay ng kanyang pag-asa. Ngunit bago pa man makasagot si Elara, isang himala ang nangyari sa loob ng silid. Si Tita Flor, si Rosa, at ang lahat ng kababaihang nagtatrabaho sa patahian ay dahan-dahang tumayo mula sa kani-kanilang mga makina. Ang tunog ng sabay-sabay nilang paghakbang ay pumuno sa silid. Isang pader ng mga tao na nabuo sa likuran ni Elara. Bawat isa sa kanila ay may hawak na gunting, metro o malalaking ruler, ang mga kasangkapan ng kanilang marangal na paggawa. Wala kayong makukuha rito. Ang matapang na wika ni Tita Flor habang nakatitig ng matalas kay Doña Celestina. Ang bawat sentimo rito ay bunga ng aming pagod at dugo. Kung gusto niyo itong ipasara, dadaan muna kayo sa aming lahat. Ang pagkakaisa ng mga babaeng ito na bawat isa ay may sariling kwento ng pait, ay nagbigay kay Elara ng isang lakas na hindi matatawaran ng anumang yaman. Gayunpaman, si Marco ay hindi pa tapos. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon ng maliit na duyan kung saan nakahiga si Baby Leo. Humakbang siya palapit. Ang bawat yabag niya ay tila isang banta sa nag-iisang liwanag sa buhay ni Elara. Sige, protektahan niyo ang shop. Itago niyo ang pera.
Ang boses ni Marco ay naging isang pabulong na tila kamandag. Pero huwag mong kakalimutan, Elara, may karapatan ako bilang ama. Sa mata ng batas, kukunin ko si Leo. Isasama ko siya sa mansyon at sisiguraduhin kong lalaki siyang kinamumuhian ang sarili niyang ina. You can't stop me. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak sa gitna ng isang kawalang katiyakan. Ang katahimikang naiwan sa loob ng patahian matapos lumisan ni Marco at Doña Celestina ay tila isang makapal na usok na nakasakal sa bawat hininga ni Elara. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa loob ng kanyang dibdib, paulit-ulit na isinasantabi ang anumang natitirang tapang na binuo niya sa nakalipas na mga buwan. Dahan-dahang napaluhod si Elara sa tabi ng duyan ni Baby Leo. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng karayom ngayon ay nanginginig ng hindi kontrolado. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak at sa sandaling iyon, ang takot na mawala ang bata ay tila isang malupit na agos na nagnanais na lumunod sa kanya sa gitna ng kawalang pag-asa. Kukunin nila ang anak ko. Gabriel, kukunin nila si Leo. Ang bulong ni Elara na halos hindi marinig. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lumbay. Ang bawat patak ng kanyang luha na bumabagsak sa kumot ng bata ay tila mga lason na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan bilang isang ina na walang sapat na kapangyarihan laban sa yaman ng mga Villarreal. Ang kanyang balikat ay nayuyuko sa bigat ng katotohanang ang batas na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay maaari ring gamitin bilang sandata upang tadtarin ang kanyang kaligayahan. Sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Elara ang isang pamilyar at matatag na presensya sa kanyang likuran. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesang panahiyan. Naupo ang lalaki sa isang mababang silya sa tabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, kundi isang uri ng determinasyon na tila isang tanglaw sa madilim na gabi. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa, Elara. Kinausap ko na ang isang kaibigang abogado na bihasa sa mga kaso ng karapatang pantao at pamilya. Hindi ganoon kadali para sa kanila na kuhanin ng bata, lalo na't may mga ebidensya tayo ng kanilang pagpapabaya. Ang tinig ni Gabriel ay malalim at nagbibigay ng katiyakan, tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na katauhan ni Elara. Dahan-dahang tumingala si Elara at nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng madilim na liwanag ng silid. Sa isang napakaingat at magalang na kilos, ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na balikat ni Elara. Hindi ito isang mapang-angking haplos, kundi isang tahimik na pangako ng katapatan. Ramdam ni Elara ang init mula sa palad ni Gabriel na tila dumadaloy patungo sa kanyang puso. Unti-unting pinapatay ang panginginig ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang amoy ng langis ng makina at tuyong tela na lagi nang kasama ni Gabriel ay naging isang halimuyak ng kaligtasan. Bakit mo ito ginagawa para sa amin, Gabriel? Ang tanong ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa isang sagot na higit pa sa pagiging magkaibigan. Sandaling natigilan si Gabriel, ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ni Elara bago muling tumingin sa kanya ng may katapatan. Dahil nakita ko sa iyo ang isang mandirigmang tumangging sumuko, Elara. At dahil sa mundong ito, na puno ng mga taong nagnanais na mang-apak, kailangan ng isang tulad mo, ang isang kakampi na hinding-hindi tatalikod. Hinding-hindi kita bibitawan. Ang mga salitang iyon ay tila isang munting himala na nagpaapoy muli sa damdamin ni Elara. Isang uri ng pagkalinga
na matagal nang ipinagkait sa kanya ng taong tinawag niyang asawa. Pinunasan ni Elara ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa isang taong may balak. Napagtanto niya na ang pagtakbo at pagtatago ay hindi sapat upang maprotektahan si Leo. Kailangan niyang harapin ang mga Villarreal sa sarili nilang laro. Ang bawat sakit na idinulot nila, bawat gaslighting at pananakot, ay naging gatong sa isang malamig na galit na ngayon ay nag-uutos sa kanya na lumaban ng may talino. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa determinasyon habang tinititigan ang folder na dala ni Gabriel. Kinuha ni Elara ang kanyang lumang telepono at hinanap ang numero ni Marco. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Nang marinig niya ang tinig ng kanyang asawa sa kabilang linya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng awtoridad na tila inukit mula sa pinakamatigas na bakal. Marco, pumapayag na ako. Babalik ako sa mansyon at gagawin ko ang koleksyong gusto nyo para sa Manila Fashion Week. Ngunit may isang kondisyon akong dapat ninyong tuparin bago ako tumapak sa pintuan nyo. Ang bawat salita ni Elara ay tila isang paunang hakbang sa isang mapanganib na sayaw ng paghihiganti. Nag-iiwan kay Marco sa kabilang linya na puno ng pag-aalinlangan sa kung anong uri ng Elara ang muling babalik sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ni Elara pabalik sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang lamig ng sahig na gawa sa marmol ay tumatagos sa kanyang mga talampakan. Isang pamilyar na ginaw na nagpaalala sa kanya ng lahat ng gabing ginugol niya sa pag-iyak sa loob ng bahay na ito. Sa harap ng malaking hapunan, nakaupo sina Marco at Doña Celestina na may mga ngiting puno ng tagumpay, tila mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Inilapag ni Marco ang isang kasunduan sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila isang kadenang muling igagapos sa leeg ni Elara. Pirmahan mo na ito, Elara. You do the collection for Manila Fashion Week at sisiguraduhin naming walang mangyayaring masama sa katayuan mo bilang ina ni Leo. Ang wika ni Marco habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kagalakan. Hindi nag-atubiling humawak ng panulat si Elara. Ang kanyang lagda sa papel ay hindi isang simbolo ng pagsuko, kundi ang simula ng isang lihim na pag-atake. Sa kabilang dako ng silid, nakasandal si Lavinia sa hamba ng pinto. Tinitingnan si Elara ng may halong pandidiri at pangingibabaw. Make sure the vedette dress is perfect, Elara. I want to look like a queen on that runway, and you're going to make that happen. Ang hamon ni Lavinia habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa isip ni na Celestina at Marco, ang panunumbalik ni Elara ay tanda ng kanyang kahinaan at kawalan ng pagpipilian dahil sa pagmamahal sa anak. Hindi nila alam na sa likod ng mga matang nakayuko ay isang matalas na isipan ang unti-unting naglalatag ng patibong na wawasak sa kanilang lahat. Nang makabalik si Elara sa siyongmay ni Gabriel, ang mabigat na hangin ng mansyon ay napalitan ng amit ng bagong luto na sinigang na baboy. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay pumuno sa silid, nagbibigay ng pakiramdam ng tunay na tahanan. Nakaupo ang lahat ng mga babaeng mananahi sa paligid ng isang mahabang mesa, nagbabahagi ng kwento at tawa, habang si Baby Leo ay mahimbing na natutulog sa tabi ni Gabriel. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang gamot na nagpapatibay sa determinasyon ni Elara. Dito sa piling ng mga taong itinuturing niyang pamilya, naramdaman niya ang tunay na lakas ng bayanihan. Isang lakas na hindi kayang bilhin ng yaman ng mga Villarreal. Sa malalim na bahagi ng gabi, naiwan sina Elara at Gabriel sa gitna ng mga tumpok ng tela at sinulid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesang panahian.
Maingat na hinahawakan ni Elara ang telang gagamitin para sa dress ni Lavinia habang si Gabriel ay nakatayo sa kanyang likuran, pinagmamasdan ang bawat kilos ng babae. Elara, sigurado ka ba rito? Mapanganib ang laro na pinasok mo. Ang malalim at nag-aalalang tinig ni Gabriel. Tumigil si Elara sa kanyang ginagawa at lumingon sa lalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho sa gitna ng katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Elara ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang noo, isang uri ng pagkalinga na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Kailangan kong gawin ito, Gabriel, para kay Leo at para sa ating lahat. Ang bawat tew na ilalagay ko sa dress na ito ay hindi lamang dekorasyon. Ito ang magiging ebidensya ng kanilang kasalanan. Ang sagot ni Elara, habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kamay ni Gabriel na nakapatong sa mesa. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang matamis na kuryenteng tila nagpapahinto sa oras. Sa mga matang nagtatagpo, nagpalitan sila ng isang pangakong hindi kailangan ng salita. Isang pagkakaisa ng dalawang pusong parehong sinugatan ng tadhana, ngunit ngayon ay sabay na bumabangon. Habang nagpapatuloy ang kanilang lihim na paghahanda, isang mahalagang bahagi ng plano ang kailangang maisakatuparan sa loob ng mansyon. Si Naida, na nanatiling tapat kay Elara, ay dahan-dahang gumagapang sa dilim ng opisina ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang maliit na USB sa loob ng isang lihim na drawer na kinalalagyan ng mga ilegal na dokumento at larawan ng pagtataksil ni Marco. Ang bawat tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang babala ng panganib. Sa gitna ng katahimikan, nahanap niya ang maliit na bagay at mabilis itong itinago sa loob ng kanyang tapis. Dala ang susi na magbubukas sa pinto ng katotohanan. Nang sumapit ang gabi, bago ang malaking pagtatanghal, ang lahat sa Krungmay ay balot ng matinding pagod at kaba. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nawala nang ang pinto ng patahian ay marahas na bumukas. Pumasok si Lavinia na ang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Diretsong naglakad patungo sa saradong aparador kung saan nakatago ang pangunahing dress para sa Manila Fashion Week. I don't trust you, Elara. I want to see the dress now. May nararamdaman akong hindi maganda sa bawat kilos mo. Duang sigaw ni Lavinia habang ang kanyang kamay ay nakahawak na sa trangka ng pinto ng aparador. Ang puso ni Elara ay tila tumalon sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang bawat paggalaw ng kamay ni Lavinia. Iniisip kung ang lahat ba ng kanilang pinaghirapan ay maglalaho sa isang iglap bago pa man magsimula ang tunay na laban. Ang kamay ni Lavinia ay nakapatong na sa malamig na bakal ng trangka. Ang kanyang mga kuko na kulay dugo ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na handang manira ng anumang makita sa loob. Ang bawat tibok ng puso ni Elara ay tila isang marahas na paghampas ng alon sa pampang, punong-puno ng takot na baka sa isang iglap ay maglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit bago pa man lubos na mapihit ni Lavinia ang bakal, isang matatag at malapad na anino ang humarang sa kanya. Humakbang si Gabriel sa pagitan ni Lavinia at ng aparador. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng gabi. Nasa kabilang silid ang iyong dress, Binibini. Kasalukuyang itong isinasa ilalim sa huling pag-uusok upang masiguro na wala itong kahit isang lukot kapag isinuot mo na bukas. Ang silid na ito ay para lamang sa mga kasuotang hindi pa tapos at puno ng alikabok. Baka madumihan lamang ang iyong mamahaling balat. Ang wika ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lavinia. Ang kanyang presensya ay sapat na upang mapaurong ang babae. Isang mapanuring tingin ang ipinukol ni Lavinia sa paligid. Binuhat ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida upang hindi sumayad sa sahig. At pagkatapos ay nagpakawala ng isang maasim na ngiti.
Sa kanyang paningin, ang patahiang yon ay isang madungis na lugar na hindi karapat-dapat sa kanyang antas. Kaya naman, padabog siyang tumalikod at lumabas, iniwan ang isang hangin na amoy mamahaling pabango ngunit puno ng lason. Nang masigurong wala na ang banta, tila nawalan ng buto si Elara at napasandal sa mesang panahian. Ngunit ang sandaling iyon ng pahinga ay naputol nang pumasok si Naida. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay palingon-lingon sa labas. Ang nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang bumunot ng isang maliit na bagay mula sa loob ng kanyang tapis. Ang USB na naglalaman ng mga ebidensya ng pagtataksil at pandaraya ni Marco ay tila isang mainit na uling na ibinigay kay Elara. Heto na, Hija, nagawa ko nang makuha ang lahat. Ang bawat kasinungalingan nila ay narito na sa loob nito. Ang bulong ni Naida habang humihingal, niyakap ni Elara ang matanda. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pangako na hindi masasayang ang panganib na hinarap nito. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng lampara, nagsimula ang huling bahagi ng kanilang plano. Ginamit ni Elara ang makabagong teknolohiya ng pag-imprenta sa tela na lihim na ipinahiram ni Gabriel. Ang bawat hibla ng lino at seda ay dahan-dahang nilagyan ng mga nakatagong detalye. Ang mga salitang nagmula sa mga ilegal na dokumento at ang mga larawang nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Marco ay tila mga aninong nakatago sa ilalim ng mga disenyo ng bulaklak at tew na ginto. Ang bawat pag-ikot ng karayom at ang bawat tahi ni Elara ay tila isang sumpa laban sa kawalang katarungan. Hindi lamang ito dress, ito ay isang telang paghuhukom na isusuot ng mga taong nag-akalang sila ay hindi matatablan ng katotohanan. Lumalim ang gabi at ang katahimikan sa loob ng siyongmay ay tila may dalang sariling bigat. Si Elara ay nakaupo pa rin sa harap ng kanyang makina. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa puyat, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Lumapit si Gabriel na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Dahan-dahan itong inilapag sa tabi ni Elara bago lumuhod sa harap nito upang masuri ang mga daliri ng babae. Kinuha niya ang mga kamay ni Elara at marahang hinaplos ang mga dulo nito. Bukas, Elara, ang bawat patak ng luha mo ay magiging isang tagumpay. Matatapos na ang gabi ng iyong pagtitiis. Ang boses ni Gabriel ay puno ng init na tila uant-unting nagpapakalma sa baoto sa loob ng dibdib ni Elara. Napatingin si Elara sa kanya at sa gitna ng pagod, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong tunay na nakakakita sa kanya at handang manindigan sa tabi niya. Nang sumapit ang madaling araw, ang unang sinag ng araw ay tumama sa mga puting truck na nakaparada sa labas ng patahian. Ang mga kasuotan ay maingat na ibinalot at isinakay. Bawat isa ay may dalang isang lihim na sasabog sa harap ng buong mundo. Ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng mabigat na gulong ng truck ay nagsilbing hudyat ng kanilang pag-alis patungo sa malaking teatro ng Manila Fashion Week. Habang pinapanood ni Elara ang papalayong sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Ang bawat hibla ng kanyang plano ay nailatag na. Ngunit ang bawat hakbang patungo sa entablado ay may dalang panganib na hindi pa niya lubos na masusukat. Ang malaking katanungan ay nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat na ba ang katotohanan upang gibain ang isang imperyong binuo sa kasinungalingan? O sisingilin ba siya ng tadhana ng isang presyong hindi pa niya handang bayaran? Ang marangyang bulwagan ng Manila Fashion Week ay umaapaw sa kislap ng mga hiyas at bango ng mamahaling pabango na tila nagnanais na ikubli ang anumang bahid ng dumi sa loob ng lipunang elitista. Ang bawat sulok ay puno ng mga kilalang tao, mga mamamahayag, at ang mga naglalakihang tsuno ni Marco
na tila mga pating na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Nakaupo sa pinakaunang hilera si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan habang iwinawagayway ang kanyang pamaypay na gawa sa mamahaling luma. Sa kanyang paningin, ang gabing ito ang muling magbabalik sa korona ng mga Villarreal bilang mga hari ng negosyo at sining. Umakyat si Marco sa entablado bago magsimula ang pinal na bahagi ng palabas. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan habang hinahawakan ng mikropono. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng panlilinlang. Everything you see tonight is a product of the Villarreal vision. We have faced trials, but like the phoenix, we rise. This collection represents our resilience and our unmatched class in the industry. Ang wika ni Marco sa wikang Taglish na tila nanggigigil sa sariling tagumpay. Hindi niya alam na sa likod ng malaking tabing na pula, nakatayo si Elara habang yakap-yakap si Baby Leo. Ang bawat pintig ng puso ni Elara ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling hudyat ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay walang takot, kundi isang uri ng matikas na katarungang matagal nang nais kumawala. Nagsimula ang pinal na paglalakad sa runway. Ang mga modelong suot ang mga disenyo ni Elara ay isa-isang lumabas. Bawat isa ay tila isang anghel na balot ng sutla at lino. Ang mga manonood ay napuno ng pagkamangha. Ang paligid ay nabalot ng sunod-sunod na pagtama ng palad na lumilikha ng isang ritmong nagpapatunay sa galing ng mananahi. At sa huling bahagi, lumabas si Lavinia. Suot niya ang dress na tinawag na vedette, isang napakaputing kasuotan na tila gawa sa mga ulap, pinalamutian ng mga theo na ginto na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hakbang ni Lavinia ay puno ng pangungutya sa mga taong nasa paligid, lalo na kay Elara na alam niyang nakatingin lamang mula sa anino. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng paghanga, ang mga puting ilaw sa buong bulwagan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang kakaibang asul at lila na liwanag na nagmumula sa mga espesyal na ilaw na lihim na ipinalit ni Gabriel. Sa ilalim ng blacklight na ito, ang dress na suot ni Lavinia ay hindi na naging isang simbolo ng kadalisayan. Ang bawat hibla ng tela ay nagsimulang magpakita ng mga nakatagong kulay. Ang mga theo na ginto ay naging mga anino ng mga dokumento, mga bank statements na nagpapakita ng mga illegal na transaksyon, mga mensahe ng pagtataksil na ipinadala ni Marco kay Lavinia, at ang pinakamatinding bahagi, ang malaking salitang nakasulat sa laylayan ng dress na tila nagliliyab sa ilalim ng kakaibang ilaw. Magnanakaw. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nanlaki sa labis na pagkagulat. Ang mga kamera ng media na kanina ay kumukuha ng kagandahan ay mabilis na nagpalit ng direksyon upang kunin ang bawat detalye ng kahihiyang nakabalot sa katawan ni Lavinia. Ang sunod-sunod na pagputok ng liwanag mula sa mga lente ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Marco at Celestina. Ang dati ay paghanga ay napalitan ng marahas na bulungan na tila isang baoto na nagnanais na lumamon sa buong pamilya Villarreal. Hindi makakilos si Lavinia. Ang bawat pagtatangka niyang hubarin ng dress ay nauwi sa wala dahil ang bawat kwakeo ay sadyang itiniyap ni Elara upang hindi mabuksan ng madali. Sa sulok ng entablado, sa likod ng mga kurtina, nananatiling payapa si Elara. Hinaplos niya ang pisngi ni Baby Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagkakagulong madla. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging ang bigat ng isang malaking pasanin na sa wakas ay nalaglag na mula sa kanyang mga balikat. Ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa palakpak, kundi sa katotohanang naipakita niya sa buong mundo ang tunay na kulay ng mga taong nag-akalang ang kahirapan ay kapantay ng kawalan ng dangal. Ang bawat sulyap ni Elara sa naghihisteryang si Lavinia ay tila isang tahimik na paniningil para sa bawat gabing ginugol niya sa ulan at luha.
Ang kaguluhan sa loob ng bulwagan ay lalong tumindi nang ang mga tiyuno ni Marco ay magsimulang tumayo at sumigaw ng paniningil sa gitna ng palabas. Ang bawat yabag ng mga taong nagkakagulo ay tila isang lindol na yumanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Villarreal. Habang ang media ay nag-uunahan sa pagkuha ng pahayag, nakita ni Elara ang marahas na pagpintig ng mga ugat sa leeg ni Marco habang pilit nitong pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat hibla ng tela na tinahi ni Elara ay naging isang sumpa na hinding-hindi na nila matatatakasan. Ang malaking katanungan sa gitna ng bauto ng kahihiyang ito ay kung ano na ang susunod na hakbang ng isang ina na ginamit ang sariling sining upang gibahain ang isang imperyo. At kung meron pa bang puwang para sa kapatawaran sa pusong matagal nang nilamon ng pait, ang bawat pagsabog ng liwanag mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa nagbabagang kahihiyan sa mukha ni Marco at Doña Celestina. Ang kaninang marangyang bulwagan ay naging isang magulong dagat ng mga taong sumisigaw ng katarungan at paniningil. Ang mga tiyuno na kanina ay nagtitimpi ay hindi na napigilan ng kanilang galit. Ang bawat hakbang nila patungo sa entablado ay tila isang marahas na yugyog sa pundasyon ng Imperyong Villarreal na binuo sa kasinungalingan. Si Lavinia ay nakaluhod sa gitna ng runway, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga nanginginig na kamay, habang ang dress na suot niya ay patuloy na isinisigaw ang katotohanan sa ilalim ng lila na liwanag. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang dibdib ni Doña Celestina ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat mabilis at mababaw na hininga niya ay puno ng pait. Ang dangal na iningatan niya nang higit pa sa kanyang sariling kaluluwa ay naglaho na parang abo sa hangin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangungutya, ngayon ay nanlalabo na habang pinagmamasdan ang pagguho ng kanyang daigdig. Walang sino man sa mga tinuring niyang kaibigan ang lumapit upang alalayan siya nang ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at siya ay dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig. Tanging ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa sentido ang nagpapatunay na nararamdaman pa rin niya ang bawat patak ng kahihiyang ito. Hindi naglaon, ang pintuan ng bulwagan ay bumukas para sa mga otoridad. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makintab na sahig ay naglikha ng isang mabibigat na ritmo na nagpatahimik sa karamihan. Lumapit sila kay Marco na nooy hulas na hulas ang hitsura at tila isang hayop na nasok sa kanto. Ang malamig na bakal ng posas na itiniyap sa kanyang mga pulso ay nagbigay ng isang pinal na hatol sa kanyang mga krimen. Mr. Marco Villarreal, you are under arrest for financial fraud and illegal acquisition of assets. Ang wika ng opisyal, isang malinaw na hudyat ng pagtatapos ng kanyang ambisyon. Ang bawat pagtatangka ni Marco na magpaliwanag ay nalunod sa ingay ng mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng bawat detalye ng kanyang pagbagsak. Sa sandaling iyon, mula sa madilim na sulok ng backstage, dahan-dahang lumabas si Elara. Hawak niya sa isang bisig si Baby Leo, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang bawat hakbang niya patungo kay Marco ay puno ng isang uri ng dignidad na kailanman ay hindi nakuha ng mga Villarreal. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang galit at desperasyon ni Marco ay napalitan ng isang nakapanlulumong pagsusumamo. Elara, please, help me. Ayusin natin ito for the sake of our family. Ang pabulong na pakiusap ni Marco na punong-puno ng desperation. Ngunit ang Elara na nasa harap niya ngayon ay wala ng anumang bakas ng pagiging biktima. Tumingin si Elara nang diretso sa kanya. Ang kanyang tinig ay matatag at malalim. Ito ang utang na loob ko sa inyo. Ibinigay ko na ang huling hibla ng aking pagtitiis. Mula ngayon, ang anino mo ay hindi na muling tatama sa buhay namin ni Leo.
Yang wika ni Elara bago siya tumalikod ng walang anumang pag-aalinlangan. Habang hinihila si Marco palabas ng bulwagan, ang mga hiyaw ng mga tsuno at ang flash ng mga kamera ay unti-unting naging malayo sa pandinig ni Elara. Paglabas niya sa pintuan ng teatro, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi na tila naglilinis sa lahat ng duming kanyang pinagdaanan. Ngunit nang makalayo na siya sa ingay, ang lahat ng lakas na pinilit niyang panatilihin sa buong gabi ay biglang naglaho. Napahinto si Elara sa gitna ng tahimik na bangketa. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly at dahan-dahan siyang napaluhod sa semento. Ang bigat ng lahat ng trauma, ang puyat at ang sakit ng nakaraan ay sabay-sabay na bumuhos sa kanya sa isang iglap. Naramdaman ni Elara ang bawat mahapdi na tibok ng kanyang puso habang mahigpit niyang niyayakap si Baby Leo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagnanais na sumuko na sa pagod. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabibigat na paghinga na tila mga buntong hininga ng isang mandirigmang sa wakas ay nakatapos na sa isang napakahabang digmaan. Ngunit sa likod ng kanyang pagod, isang malaking tanong ang nanatiling nakabitin sa lamig ng hangin. Ngayong wala na ang mga kaaway, sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang mga latay sa kanyang puso? O ang kalayaang ito ba ay simula lamang ng isang bago at mas mahirap na yugto ng kanyang pag-iisa? Naramdaman ni Elara ang dahan-dahang pagbalik ng kanyang malay sa pamamagitan ng amit ng malinis na linen at ang banayad na sikat ng araw na humahaplos sa kanyang talukap. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng klinika ay hindi nagbigay sa kanya ng takot. Sa halip, ang katahimikan ng silid ay tila isang malambot na yakap na matagal na niyang hinahanap. Sa kanyang tabi, nakaupo si Gabriel na ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Ang kamay ng lalaki ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang palad, isang kapit na tila nagsasabing hindi siya bibitawan kahit sa gitna ng kawalan ng malay. Ang bawat mahinang paghinga ni Gabriel ay naglikha ng isang payapang ritmo na tila nagpapatibay sa pusong matagal nang nag-aalinlangan. Nang magising si Gabriel, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng labis na kagaanan. Hindi nagtagal ay dumating ang kanilang abogado, dala ang mga balitang tila nag-alis ng huling tinik sa lalamunan ni Elara. Ang korte ay mabilis na naglabas ng desisyon para sa pagpawalang bisa ng kanyang kasal kay Marco dahil sa napatunayang panloloko at imoralidad nito. Ang lahat ng ari-arian na kinuha mula sa kanya ay pormal nang ibabalik, habang ang mga ari-arian ng mga Villarreal ay kasalukuyan ng isinasailalim sa liquidation upang mabayaran ang kanilang dambuhalang utang. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay tila pagkalas ng mga mabibigat na kadenang bakal na maraming taon nang nakagapos sa bawat hakbang ni Elara. Bago tuluyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay, humiling si Elara ng isang pagkakataon na makaharap si Marco sa huling pagkakataon sa loob ng kulungan. Sa likod ng mga malamig na rehas, ang lalaking dati ay tila isang higanting nagdidikta ng bawat hininga ni Elara ay isa na lamang maliit at durog na anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng huli at desperadong pagtatangka na muling manipulahin ang damdamin ng babae. Elara, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero isipin mo si Leo. Kailangan niya ng ama. Maari nating simulan muli. Ibabalik ko ang lahat sa iyo. Ang pabulong na wika ni Marco habang pilit na inaabot ang kamay ni Elara sa pagitan ng mga rehas. Tumingin si Elara sa kanya nang may isang uri ng kalmado na tila isang lawa matapos ang isang malakas na baoto. Wala na ang galit, wala na ang pait. Tanging ang isang malalim na pag-unawa na ang taong ito ay wala ng kapangyarihan sa kanya.
Tinawag mo kaming basura, Marco. Itinapon mo kami sa gitna ng dilim dahil inakala mong wala kaming halaga nang walang yaman mo. Ngayon, ikaw ang naiwan sa dilim na ito. Ang tinig ni Elara ay matatag at puno ng dignidad. Inilabas niya ang isang larawan ni Baby Leo at ipinatong ito sa maliit na lamesa sa harap ni Marco. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo kami. Pinalalayan na kita sa aking buhay. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Paalam, Marco. Pagtalikod ni Elara, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya palayo sa rehas ay tila paglipad patungo sa isang bagong umaga. Paglabas ni Elara sa pintuan ng piitan, sinalubong siya ng isang napakagandang tanawin. Nakasandal si Gabriel sa kanyang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Bit-bit ang isang payong upang sanggalangin si Elara mula sa matinding sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay maliwanag at nang makita niya si Elara, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang limang ngiti na nagsasabing, narito na ang wakas ng pagtitiis. Ang bawat hakbang ni Elara patungo sa kanya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga talulot ng bulaklak, puno ng isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mga mamahaling hiyas, kundi sa pakiramdam na sa wakas ay may isang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang halaga. Nang makalapit si Elara, hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip ay maingat niyang kinuha ang isang maliit na kahon ng pelus mula sa kanyang bulsa. Ang puso ni Elara ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng kaba at saya. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahon at sa loob nito ay hindi isang singsing ang tumambad, kundi isang gintong susi na may nakasabit na maliit na tag na may nakasulat na Ligaya Headquarters. Tumingala si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at paghanga. Hindi kita bibilhin ng kahit anong hiyas, Elara. Ito ang susi sa bago at mas malaking tahanan ng ating pangarap. Isang lugar kung saan ikaw ang reyna at hinding-hindi ka na muling maglalakad sa ilalim ng ulan ng mag-isa. Ang tinig ni Gabriel ay banayad na tila isang awit. Napahawak si Elara sa kanyang bibig habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa pagitan ng kanilang mga ngiti. Sapat na ba ang susing ito upang buksan hindi lamang ang pinto ng isang gusali, kundi ang pinto ng kanyang pusong matagal nang nakapinid sa pag-ibig? Ang amoy ng bagong pinturang pader at ang samyo ng sariwang mga rolyo ng tela ay humahalo sa hanging nanggagaling sa bukas na bintana ng bagong himpilan ng Kooperatibang Ligaya. Ang bawat sulok ng malawak na gusali ay puno ng liwanag, malayo sa madilim at masikip na patahian kung saan nagsimula ang lahat. Sa gitna ng silid, ang mga bagong makina ay maayos na nakahanay at ang bawat isa ay may nakaupong babaeng may ngiti sa mga labi. Mga babaeng tulad ni Elara na natuturing bumangon mula sa sarili nilang mga baoto. Ang tunog ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng makina ay tila isang maayos na koro ng tagumpay. Isang himig ng kalayaang hindi na muling mababawi ng sinuman. Pinagmasdan ni Elara ang kanyang sarili sa malaking salamin na nasa kanto ng kanyang opisina. Hindi na ang babaeng may basang damit at nanginginig na balikat ang nakikita niya. Sa halip, isang babaeng may matatag na tindig. Suot ang isang simpleng bestidang gawa sa lino na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat tahi sa kanyang suot ay simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Sa labas ng kanyang bintana, narinig niya ang balita mula sa radyong pinapatugtog ng mga manggagawa. Ang usap-usapan sa lungsod ay tungkol sa tuluyang pagbagsak ng mga Villarreal. Si Lavinia ay nakitang nagtatrabaho bilang isang serbidora sa isang maliit at mumurahing bar sa labas ng bayan, malayo sa kinang ng mga alahas na dati niyang ipinagmamalaki.
habang si Doña Celestina naman ay nananatiling mag-isa sa isang pasilidad para sa mga matatanda, kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang nakaraang kalupitan na wala nang nakikinig. Para kay Elara, ang karma ng mga ito ay hindi na mahalaga dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa paniningil. Nang sumapit ang hapon, ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng kulay kahel na kislap sa loob ng siyongmay. Pumasok si Gabriel, bit-bit si Baby Leo na ngayon ay marunong na ring tumayo at humawak sa mga gilid ng lamesa. Ang bawat maliit na hakbang ng bata ay tila mga tula ng pag-asa sa paningin ni Elara. Inilapag ni Gabriel ang bata sa sahig at dahan-dahang lumapit kay Elara. Tapos na ang unang araw sa bagong tahanan natin. You've made it, Elara. Look at what you've built. Ang tinig ni Gabriel ay puno ng pagmamalaki habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Elara. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa lahat ng natitirang latay sa kaluluwa ng babae. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi punong-puno ng mga damdaming hindi na kailangang bigkasin. Lumingon si Elara sa kanya at sa lalim ng mga mata ni Gabriel, nakita niya ang isang kinabukasan na puno ng katapatan. Biglang tumingala si Baby Leo mula sa kanyang paglalaro ng mga retaso at tumingin kay Gabriel. Sa isang malinaw at inosenteng tinig, binigkas ng bata ang salitang, Pa. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Gabriel ay tila niyanig ng sandaling iyon. Ang matigas na lalaking hinarap, ang lahat ng hirap, ay hindi napigilang lumuha habang dahan-dahang kinukuha ang bata at mahigpit na niyayakap. Ang pagtawag na yon ay ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanilang bagong pamilya sa huling bahagi ng araw nang ang lahat ng ilaw sa labas ay nagsisimula ng magningning na iwan ang dalawa sa gitna ng silid na puno ng mga tela. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Elara. Ang kanyang mga ibudaliri ay marahang humahaplos sa pisngi ng babae. Hindi ko ipapangako na hindi na uulan, Elara. Pero ipinapangako ko na sa bawat patak nito, may isang payong na laging magtatakip sa'yo. Ang pabulong na wika ni Gabriel. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo hanggang sa magdampi ang kanilang mga labi. Isang halik na banayad, punong-puno ng paggalang, at may dalang pangako ng walang hanggang kalinga. Ang bawat sandali ay tila huminto, at ang mundo ay naging silang dalawa lamang habang ang ilaw ng buwan ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. Dahan-dahang naglaho ang liwanag sa silid habang ang magkasintahang puso ay nananatiling magkayakap sa gitna ng katahimikan. Ang bawat dusa ay natapos na at ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Ang kwento ni Elara ay hindi lamang kwento ng isang babaeng iniwan sa ulan, kundi kwento ng isang reynang natutong gumawa ng sarili niyang korona mula sa mga pira-pirasong retaso ng kanyang buhay. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, alam ni Elara na sa wakas, siya ay nasa piling na ng tunay na tahanan, isang tahanang binuo ng pag-ibig, tiwala, at ang matamis na amoy ng bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat hibla ng lino na hinahawakan ni Elara sa loob ng kanyang opisina ay hindi na nagdadala ng pait ng nakaraan, kundi ang bango ng tagumpay at kapayapaan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila isang banayad na ginto na nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng Ligaya Headquarters, kung saan ang ingay ng mga makina ay naging isang masayang awit ng marangal na paggawa. Nakaupo si Elara sa kanyang silya, pinagmamasdan ng isang puting sobrang kalalapag lamang sa kanyang mesa. Isang sulat na nagmula sa loob ng piitan na may sulat kamay ni Marco. Dahan-dahang binasa ni Elara ang mga salitang humihingi ng tawad, ang mga pangungusap na puno ng pagsisisi at pag-amin sa bawat pagkakamaling nagawa nito sa kanya at kay Leo. Sa loob ng mahabang panahon,
Ang galit ay naging parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ngunit habang binabasa niya ang huling hiling ni Marco para sa kapatawaran, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na hindi niya inasahan. Hindi niya kailangang bumalik sa madilim na nakaraan upang magpatawad. Sapat nang malaman niyang ang tadhana na mismo ang nagtuwid sa bawat baluktot na daan. Tiniklop ni Elara ang sulat at dahan-dahang inilagay sa isang kahon na puno ng mga lumang alaala, bago ito tuluyang itinago sa kailaliman ng kanyang aparador. Hindi niya pinatawad si Marco dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa anumang bigat ng paghihiganti. Pinili niyang maging malaya, hindi lamang mula sa mga bilaryal, kundi mula sa mismong anino ng kanyang sariling pait. Nang lumabas siya ng opisina, sinalubong siya ng amit ng sariwang kape at ang masayang boses ni Baby Leo na ngayon ay mabilis nang nakakatakbo sa malawak na pasilyo. Nakita niya si Gabriel na karga-karga ang bata. Ang bawat tawa nila ay tila mga hiyas na nagbibigay ningning sa kanyang buhay. Ang dating malamig at matigas na Gabriel ay naging isang bukal ng kalinga at pagmamahal. Isang lalaking nagpatunay sa kanya na ang tunay na lakas ay nasa paggalang at pag-unawa. Lumapit si Gabriel sa kanya at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay. Ang bawat dampi ng kanilang mga balat ay tila isang panunumpa na hinding-hindi na muling maglalakad si Elara ng mag-isa sa ilalim ng ulan. Sa hapagkainan ng kanilang bagong tahanan, kasama si Naida at ang iba pang mga babaeng mananahi, naramdaman ni Elara ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang bawat subo ng pagkain, ang bawat ngiti at tawa ng mga taong itinuturing niyang pamilya, ay tila isang pangkalahatang gamot sa lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Elara sa bintana, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita sa langit. Napagtanto niya na ang kanyang hantrin ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa isang mapangaping asawa, kundi tungkol sa pagtuklas sa sariling halaga na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga retaso ng sakripisyo. Ang aral na nais iwan ni Elara sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa maling tao at lalong hindi sa pagsunod sa maling konsepto ng utang na loob. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa sandaling piliin mong talikuran ang karangyaan ng isang mansyong puno ng kasinungalingan upang buuin ang sarili mong kaharian mula sa wala. Isang kahariang binuo ng sariling pawis, dangal, at ang pag-ibig na marunong rumespeto. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kwento, hanggat meron kang tapang na hawakan ang karayom ng iyong tadhana at itahi ang sarili mong kaligayahan. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat hininga ni Elara ay puno ng pasasalamat. Ang baoto ay lumipas na. Ang mga luha ay natuyo na. At sa wakas, ang bawat hibla ng kanyang buhay ay naging isang lalong matibay at magandang disenyo. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha ay tila isang huling haplos ng langit. Nagpapatunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging may dalang bagong pag-asa.